aron mas mapangusgan pa ang sektor sa pagisda usab ang mapausbaw ang lokal nga panginabuhian sa mga mangingisdang ginagatnon karong adlaw gipahigayon ang bangos fingerlings dispersal diri sa Punta Villa Beach Resort, Plaridel, lungsod sa Libho, sakop ning probinsya. Mikabat sa 5,500 ka bangus fingerlings ang giturnover sa provincial government sa Dinagat Islands, ilawom sa pagdumala ni Governor Nelo P. Demery Jr. MPM, pinaagi ni kaning Chief of Staff to the Governor Nilo Marco M. Demery ngadto sa Dinagat Island Pure Organic Farmers Alliance, kundi POFA. Sa pagkaghinabi kang Nilo Marco Demery nga matod pa niini kani nga programa is coordinated with Provincial Governor's Office, the Provincial Local Government Unit together with BFAR to help every association nga mahatagan og livelihood program nga gipaningkamutan ni Gov. Demery alang sa dugang panginabuhian ug aron pagpalambo sa komunidad sa mga mangingisda sa Dinagat Islands. Ayos kaning proyekto or programa ani is coordinated ni with the Provincial Governor's Office, the Provincial Local Government Unit, with the BFAR or Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office, and the BFAR PDI or sa provincial level. Actually, this is has been going on for about 2 years na already ang request natin. Tapos ito ang nahatagan ng isa pa kasosasyon last year, and this is the second, if I'm not mistaken, na association na nahatagan ng 5,000 fingerlings ng bangus. Actually, this is to help the association na makahatag og kanang livelihood program na gipaningkamutan sa ato ang Good Governor Demery. So ato anang gitabangan sila na ihatagan na og bangus fingerlings, pero wala ta ning undang dira. Actually, the members were trained para sa deboning sa bangus, and of course ang pag-create og bangus gourmet or kanang food processing sa bangus para na matabangan nato ang mga kaubanan or mga constituents diri sa Plaridel, sa Libho, na maka-profit baga association, and therefore matabangan ang komunidad. Okay? Yes, ang proseso ani so that should be a registered association, and of course itabangan nato na together with BFAR na kung ang gilantaw nila karon or gilantaw nila sa una before nato natagan ang bangus fingerlings or ang programa na yung ani is syempre if it is feasible and viable. Kay kung magpataka ra pud ta og hatag mga programa na dili man di ay sustainable, medyo alanganin na sa atuang development. And of course ang pagtabang is medyo short lang mo nang ang gusto manggod sa atong administrasyon, sa atong gobernador, sa syempre kauban namo na grupo is ang sustainability and longevity. Plus of course sa atuang beneficiary karon, congratulations sa ilang startup na fingerling sa bangus, sa ilang business na punta mo try, and of course with the help of the municipal local government unit, kauban si Vice Mayor Sultan and si SB Sugar, Attorney SB Sugar Studio, na kanang dili lang mag-end diri sa panghatag o sa kanang pagpadako sa tilapia o sa bangus rather, or pag-harvest. Of course among gistoryahan kanina sila running mayor Archibald Lumarda na ang end game ng gudani is ang lisod ang pag-market. So we have to have dialogue with the TTI or what agency it is, of course, with the other business groups na para dili maglisod og baligya kay this is with the mortality rate of 1,000 fingerlings, 4,000 ang mabuhay na bangus with 1/4 kilo siguro each. Medyo lisod na ibaligya kay basig taas ang supply, mababa ang demand, mo nang dapat ma-stitch up nato daan habang napatay panahon na 6 months na ginapadako ang conversions. Matod pa ni DIPOFA Vice President Pedro Villaroso nga walang tud sa 5 ka bulan ang pagbuhi sa mga bangus adisir kini ma-harvest, ug ang presyo anaa sa 160 hangtod 200 pesos ang matag kilo depende sa kadako niini. Dugang paniya dako ilang pasalamat sa gobernador sa gihatag kanila nga panginabuhian nga nakatabang sa kapin 300 ka mga membro sa DIPOFA di naka-harvest na ang maong asosasyon sa niaging tuig. So pila ka bangus fingerlings ang inyong nadawat ron sir? 5,500 pieces. 500 ka na sila nga mga bangus sir, mga pila po na sila kabulan ada sir harveston?
na imposible magkunang ang dili nato kung pila gid ka buwan pero pinakakuan na 5 months o nga to 6 months. O kinahanglan jud nga sakto nga pagatiman aning sa bango sir no. Oo, sakto gyud ang pagatiman. Kung ma-harvest na pohon sir mga pila pud tag pila pud ang kilo ana baligya pohon. Pohon kon basta na ang oras kadagko pinakabarato na tag 200 ang kilo. Kay dagko man sakto man kadagkon. So kani nga project ni Gov sir kani nga proyekto para sa inyo ha unsa ni kada kong tabang para sa inyong asosasyon? Dako kay katabang kay kuan man kanang dako kay magpasalamat tungod kay gihatagan kami ani ikaduha nga paghatag. Kay primero nag-success man ara karon panikamotan pud namo nga success para malipay po na naghatag namo. So pila nakatuig na tong primero ninyo nga panghatag sir? Wala pa nang kuan lang December. Okay pa? bago pa ako sa unsa to so nagsugod September ako na to July por pagsugod. Kapila naman naka-harvest adto? Isa pa lang. Isa pa lang. So far ang inyong mga na-harvest wala yung mga andyan sa tuyod mga na halin yung tanan. Halin tanan. Ako kaya nga magpasalamat kay medyo diha ba kami magsugod sa iyang gihatag nga success na among pagkuan niya. Amo manikamot pod kami success pod niya mo project niya. Para pod nga pasi pa pod sunod katagaan pod kami niya. Kasi ang kalipay pod niya nga na success niya ang project sa among para sa among. Atol sa among kalihukan ana si focal person on agriculture Philip Dispi, District 1 Board Member Jocelyn Relator, Libuho Municipal Vice Mayor Sultan Arnel Idera, Engineer Artibal Tutik Kabahis Lumarda, Libuho Sangguniang Bayan Member Sugar Estubo, kauban nila Barangay Magsaysay Chairperson Marian Villarosa, Lizel de la Cruz, Celestina Liamera o mga miyembro sa Dinagat Island Pure Organic Farmers Alliance Condifova. Alang sa uban pang mga detalye, kanunay lamang ka musunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands alang sa Dinagat News. Kenis Alros Imperato Piso reporting.